Good day, Sil viewers. Ako po si Aristena. At ako naman si Benji Senyar. At ito po ang Arben. Arben. So, magandang araw po ulit sa inyo lahat. Mamamali pa Tate Benji. Good morning. Ayan. So, mukhang ito naman po, nagkasama-sama na naman tayo. At mukhang may doon naman kayong mapapakinggan at mapapanood. Yeah. Ano po ba tayong Siyempre, share natin? Si Lord lagi may nakalaan na information, knowledge, wisdom. Sasamahan natin ang talent, skills palalabasin ni Lord Ayun. sa araw na ito. Kasi maraming tao takot mawala ng pera sa bulsa. Naku po. O sa Totoo po wallet. yan. Tama. Takot mawala ng boyfriend, Ah. girlfriend. Yeah. Tinamaan ka ba? Takot mawala ng trabaho. Yan. Ay, pang kinatatakutan ng tao. Ang daming nakakatakot. Takot sa dilim. Yeah, takot sa Takot sa ahas. Takot sa aso. Lahat. Ang daming phobia. Di ba? May phobia tayo na tawag na gano'n. Ang dami natin Pero phobia. natural lang sa tao na may katakutan. Tama. Lalo tigit sabi sa Proverbs chapter 1 verse 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay panimula ng karunungan. Yun. Ang magandang Kakaroon verse. ka ng knowledge, wisdom pagka may fear ka kay Lord. Holy fear, hindi yung natakot ka, lalagawa ka ng kasalanan. Yan. Takot na may kabanalan. Ayun. Sana may natututunan po kayo. Start pa lang po yun. Yan. Ha? Ano pa na? Patikim pa lang yan. Yun pala. Kaya nais namin ni Anak Aris na talagang yung puso na inilagay ng Diyos ay maibahagi po namin sa inyo. Tama. Yung natututunan namin at na-experience ay maibahagi po namin sa maraming tao. Hindi namin sarilinin, kundi maibahagi ito. Correct. Kaya, tingnan mo yung verse anak sa Book of Genesis. Ano yan? Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 19. So iparaphrase na lang po natin. Ang sabi kasi doon, yung pinaka mababasa natin na yamang sa alabok ka nagmula, Yun. sa alabok ka rin babalik. Yun. Napakahalaga po nung salita po na yun. Ang tao ay may simula at may katapusan. May kapanganakan at may kamatayan. Tama. Kaya tandaan po natin kung yung nabanggit namin kanina na kung ano kinatatakutan natin. Para maraming tao ngayon takot ding mamatay. Tama. Totoo Takot po yan. magkasakit. Ayun. Pero sa ayaw at sa gusto ng tao, darating at darating ang araw ng Kamatayan. Ayun. Talaga. Kaya ito yung ating pag-uusapan. Ang tanong, Handa ka na ba? at Yun po ba ang tanong? pwede rin, magandang tanong yon. At? Ano, takot ka pa ba? Ayun. Yan. Handa ka na ba at takot ka pa ba? Yan. Kasi, natural kasi kung iisipin po natin everyday, lalabas ka ng bahay, baka ako'y masagasaan, baka Pwede. ako'y mamatay. Tama. Pero wag naman tayo tutulad sa mga Muslim. Walang takot. Nagsusuicide. Di ba? Saka parang ano din tayo ng Hapon, di ba? Parang Ayun, culture nila nung panahon ng Hapon. Naghaharakiri. Yan. Japanese yun, Harakiri. Harakiri. Talagang laslas dyan. Talagang tusok, espada. Ay hindi po ganoon. Ipiniprepare po tayo ng Panginoon para gawin natin yung tama, hindi yung mali. Ayun. O gawin natin ang mabuti, hindi ang masama. At para yung ating buhay ay mapunta doon sa may kapakipakinabang na magandang kalabasan o resulta. Kasi kung isipin natin, bukas mamatay ka na, sasamantalahin mong magpakabusog. Tama. Kaya babangungutin ka. Ayan. Samantalahin mong magpakalasing, magbisyo dito, magbisyo doon, hindi po ganoon. Correct. Di ba, anak? Kaya siguro tayo, yung kamatayan hindi pinakita sa atin o hindi parang hindi pinaalam. Kasi kung ganun, baka ang tao, ang gawin sa buhay, gawin yung mga kagustuhan nila, yung mga magpakasaya, yung mga makabagay, makamundong bagay, di ba? Tama. Tayo diyan sa topic natin yan, naalala ko tuloy yung kasabihan ng aking lolo. Sige. Sabi niya, huwag kang kapasisiguro dahil ang bunga ng antipulo may nalalaglag na buko. Ang ganda. Di ba? So naisingit ko lang po doon na sabi nga Tatay Benji, ang bawat tao walang kasiguraduhan kung kailan mamamatay. Bagamat lahat po tayo babalik sa alabok o mamamatay, ililibing, ay hindi natin alam kung may doong baby na mamatay na. Very good, no? Elementary, high school, college, o matanda na. Tending information yan. Sige, anak, tuloy mo. Diba? So, ibig sabihin, walang oras kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam. Kaya tayo sabihin, ang sabi ko pa dati nung bata pa, mag-enjoy lang ako sa buhay ko, laro, tapos gala, ganito, kain. Kasi bata pa ako, hindi pa agad ako mamamatay. Yun ang paniniwala ko dati tayo. Tama. Pero once nung narinig ko yung kasabihan ng lolo ko, natauhan ako noon.
Ulitin mo nga, ang ganda. Huwag kang, ikaw to para sa ito, hindi lang para sa amin. Huwag kang kapasisiguro dahil ang bunga ng antipolo may nalalaglag na buko. Ganda. Di ba? Yun eh. Yun yung ating pinag-uusapan ngayon. Sabi nga ng ating Panginoon, pag tinitingnan niya yung kanyang mga disciple, tulog palagi. Dapat sabi nga, magpuyat kayo, maghanda kayo. Tama. Kasi hindi nyo alam kung kailan ang dating ng Panginoon, Yan. ng kamatayan. Kasi sino ba nakakaalam? Sabi nga, parang magnanakaw ayon sa salita ng Yes. Diyos. Alam mo ba kung kailan darating magnanakaw? Hindi. Buti kung gising ka, tulog mantiga ka. Wala na. Paos na yung manok, hindi ka nagigising. Yari. Kaya ito po ay itong ginagawa namin, Tate Benji, itong topic natin ngayon ay isang reminder po sa buhay ng bawat isa sa atin na kung saan, kung tayo ngayon ay sinasayang natin yung ating oras, yung ating buhay, ito na po yung panahon para tayo magising na sa katotohanan. Tama. Na tayo ay may itinakdang kapanganakan, nakatakda din yung ating kamatayan. Diba? So, kaya ang tanong, yung bang ginagawa mo ngayon kapaki-pakinabang? Iyon. Alam ko sa kapurihan ng Diyos itong ginagawa natin kapaki-pakinabang. For the glory of God, Yes. kaya na po namin ginagawa ito. At isa pa pong magandang balita, hindi lamang kamatayan pisikal Yun. na-experience ng tao. Kung si Eva at si Adan ay dapat ang buhay ng tao halos 1,000 taon ang inaabot. Correct. Pero bakit umiksi ang buhay ng tao? Ito'y bunga ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Kaya makita natin, dati ang tao, nilikha ng Diyos, walang kamatayan. Yun po ang truth. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos. Pero dahil nga nagkasala ang tao, tumigas ang ulo, talagang masuwayin na, pinaiksi ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya nangyari po yung salitang binanggit kanina ni anak ng Aris, na tayo nilikha ng Diyos mula sa alabok din po tayo babalik. Amen. Kaso nakakalimutan tao. Yun. Okay lang mag-enjoy, sabi ni Solomon, sa buhay. Pero huwag nating kalimutan ang Diyos. Yun, ang tama. Kasi may araw ng paghuhukom. Kung saan tayo pupunta, langit ba o impyerno? Saan mo gusto pupunta? Aba, ako tayo, langit. Mas magandang sagot yun, langit. Kaya lang, sigurado ka ba? Ayun. Kasi yun yung mga tanong na kung saan dapat ikaw at ang Diyos nagkakaintindihan kung talagang may tamang relasyon ka tayo sa Panginoon. Paano kung wala? Yun lang. Kasi ang dami tayo na pag tanongin mo lahat ng tao saan nila gusto pumunta, ang laging sagot langit. Langit. Kaya lang, ang problema, makikita kasi natin sa gawayan kung may relasyon sila sa Panginoon. Tama. Di ba? At makikita natin, pagka hindi natin inayos ang ating buhay, talagang sa ayaw at sa gusto natin, merong kabila. Impyerno. Kaya naman namin ibinablog ito para hindi lang kami ang makinabang at matuto sa aming na-experience at natutunan sa Panginoon, kundi lahat po tayo ay makinabang. Yes. At kung hindi po natin naayusin ang ating buhay, talagang madadali tayo. Ayun. Madadali ang buhay natin dito sa lupa. Yun nga sinabi ko po kanina, nire-remind tayo ng Panginoon, hindi lamang kamatayang pisikal, kundi may kamatayang spiritual. Correct. Si Eva at si Adan ay nagkasala. Miksi ang buhay sa pisikal. Pero yung spiritual nila, malaki ang apekto nun. Yun. Napaalis sila sa Garden of Eden. Dapat doon na hindi na sila magpapakahirap. Talaga yung buhay nila doon, yung binanggit ni Jesus Christ sa John 10:10 na buhay na ganap at kasiyasiya, andun lahat ng pangailangan, walang karamdaman, walang pagluha, walang anumang uri ng kasakitan. Pero nang sila ay lumabas na sa Garden of Eden, buhay pa rin sila physical, pero yung spiritual nila, that is a relationship to our Lord, ay naapektuhan. Correct. Sana maunawaan po natin. Ang spiritual, pag naapektuhan, nagkakaroon ng curse o sumpa. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Ayun. At na-restore lamang ang spiritual na buhay through our Lord Jesus Christ. Nang siya ay dumating at tanggapin ng tao ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon ng pag-asa na papunta ulit langit, hindi na papuntang impyerno. Yeah. Alam niyo po, lahat ng tao na ipapanganak, ang destination ay impyerno po. Kapag hindi siya tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Itin ko po,
pag hindi tumanggap at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Balikan niyo po yung John 3:16. Yun. Sabi po doon kasi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Tuloy mo na. Sige po. Sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mga sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na maliwanag po yun. Si Jesus Christ po ang pinakasusi para ma-restore yung ating relationship sa amang nasa langit. Lahat ng hindi magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos, ibig sabihin, hindi siya maipapanganak sa Espiritu, ang tendency ay impyerno po ang kanyang punta. Yan. Pinagdidiinan ko po, hindi po relihiyon, hindi mabuting gawa. Impyerno po ang punta ng tao pag hindi siya naipanganak sa spiritual na kalalagayan. Ayun. Kasi nagkaroon ng problem sa unang tao, kaya naman ang naging solusyon ng amang nasa langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sana po maliwanag po sa ating lahat yan at makatulong sa ating buhay. Yun. So napakaganda po nung sinabi ni Tatay Benji na ito po yung nakakalungkot na realidad. Na paghahandaan natin yung kamatayang physical, paano po yun? Kumukuha tayo ng mga plan. Kay St. Peter, kay sino pa ba? Yun lang ang sikat dito eh. O St. Peter na lang, doon tayong focus. So hindi man natin alam kung kailan tayo mamatay, pero napaghahandaan natin. Para sabi natin, pag na tayo namatay, okay na yung paglalagyan, saka yung paglilibingan. Tsaka yung may iwan. Saka yung may iwan, hindi naman problema. Ito po yung pinaka-isang problema. Na ihanda natin yung ating physical, pero yung ating kaluluwa, yun ang hindi natin na-prepare. Ganda ng anak. Nailagay nga tayo sa isang magandang nicho, talagang nakamarmol, may gold pa. Pero yung kaluluwa natin, kumusta naman? Na-prepare ba natin? Saan kaya papunta yan? Yun lang. 'Di ba? Ito yung sinasabi natin, Benji, na kailangan talaga nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo at sumampalataya tayo. 'Di ba? Hindi masama ang relihiyon. Hindi masama ang paggawa ng mabuti. Tama. Pero tandaan natin, pag hindi natin na-experience yung binabanggit po namin na pagtanggap at sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus, ay diskaril po ating buhay. Yes. Kaya kapatid, kaibigan, magbago ka na. Tsaka ini-invite na kayo na tanggapin at talagang sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kasi siya lang yung nag-alay ng buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Tama. At magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun. So, sige po. Ayun, kasi ang gaganda ng mga invitation ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya sa Matthew 11:28, lumapit kayong mga nangapapagal at nabibigat ang lubha. Sa akin ay mayroong kagaanan, kapayapaan at kagandahan ng buhay. Ayun. Diba? Napakaganda. At sabi pa ng ating Panginoong Kristo sa John 14:6. Meron pa pala. Nagpakilala siya. Ako ang daan, tuloy mo na. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi mo ha. Hindi ako, si Jesus Christ po yun. Kinurek lang natin. Tama yun. Di ba? Ang ganda, di ba? Sana kahit kami may natututunan tama. din. So, ibig sabihin, pag naunawaan po natin to, hindi na tayo dapat matakot mamatay. At hindi lamang basta physical yung naihanda natin, pati yung kaluluwa natin, na-prepare natin. Very good. Di ba? Iba na yung handa. Boy Scout dapat. Pero hindi naman tumapang tayo dahil magnanakaw ka na, papatay ka na. Hindi po gano'n. Yes. Matapang tayo sa katotohanan at katuwiran. Di ba? Na mamatay man tayo, wala tayong pagsisisihan. Yun, ang ganda doon. Diba? Wala tayong maiiwan na parang nanghihinayang tayo. O sabihin natin parang ayaw ko pa mamatay. Kasi tayo may doon binanggit si Jesus Christ sa Bible na parang kwento ko na lang po na maiksi. Sige. Sabi doon, may doon isang kasing mayaman na talagang sabi nga nag-ani, tapos pinuno ang kamalig. Nabasa ko yan. Tapos ang sabi niya, total marami na siyang kayamanan o kabuhayan. Punong-puno ang kanya kamalig, wala siyang ibang gagawin kundi kumain, uminom, magpakasaya, magpakalasing. Pero sabi ni Jesus Christ, pwede ko bang banggitin yung mismong term? Hangal! Ay, sabi niya. Ngayong gabi, babawayan ka rin ng buhay. Mamamatay ka. Sino kaya makikinabang ng kanyang pinagpagalan? Di ba? So baka tayo, iniisip pa rin hanggang ngayon, na kailangan kong galingan pa sa performance sa trabaho, magpayaman, yung business ko, dagdagan pa ng... Hindi po masama yun. Pero ang sinasabi natin na kailangan wag tayo doon mag-focus kasi kung doon tayo nakapokus, kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, masasayang yung ating mga pinagpaguran. Nasabi ko na po dati sa cell group na walang taong nung pagkamatay inilibing kasama ang house and lot, kasama ang sasakyan. So may iwan natin 'yan. 'Di ba? Tama. So sabi nga sa halip na yun ang i-impok natin yung mga kayamanang hindi natin kayang dalhin, i-impok natin yung kayamanang makalangit. Tama. Diba? Ang ganda, no? Yung kwento pa lang, pagka hindi ka natuto doon, tama. Kasi, ipinapakita doon sa kwento na
hindi masamang yumaman. Mhm. At hindi masamang magkamit ka ng mga bagay sa mundo. Pero dapat may Jesus ka sa puso. Yan. With God palagi. God. Kasi kung hindi, hindi nabanggit doon na mayroong tagapagmana eh. Mhm. Buti kung mayroon, may sasalo. Kaso kung yung mga bagay na yun, may sumpa din, kakaroon din ng sumpa yung magmamana doon. Correct. Kaya itong ating pinag-uusapan, anak, alam mo, napakaganda. Kasi Totoo po. kung nanamnamin nila yung pagkaing hinanda ng Panginoon ngayon about kamatayan, makakatulong sa kanila. Yung matulog ka na mahimbing, hindi ka nag-aalala, bangungutin ka man, alam mo, nasa Panginoon ka. Yun, maganda. Atakihin ka man, alam mo, nasa Panginoon ka. Hindi ka tatapang na parang magwawala ka. Hindi. Yes. Tatapang ka na gawin ang kabutihan at katuwiran for the glory of God. Yan. Yun ang maganda. Kaya itong ating pinag-usapan na kamatayan, lahat ng tao darating Sa ganung kalalagayan. sitwasyon, Ayan. kalalagayan. Tay, isa pa palang iniremind sa atin dito, maliban yung kamatayan, yung ating pag-ugali. Ganda. Kasi may doon ako nabasa sa Facebook na kahit anong ganda mo ngayon, kahit anong ano mo, pag tayo namatay, pantay-pantay tayo, itsura natin. Tama. Pare-pareho tayo mabubulok, magiging kalansay, kaya dapat yung attitude natin ayusin. Di ba? Mahirap kasi tayo, halimbawa, parang, alam mo yung minsan parang sakim, o ayaw ko ibigay. Greedy. Greedy. Masyadong greed. Nung namatay, wala na. Napakinabangan tuloy ng mga pinagdadamutan mo. Tama. Di ba? Imagine yung binabanggit ni anak na Aris na yun, napakahalaga sa ating buhay. Imagine, sasabihin mo, hanggang kamatayan na, pangit ko ugaling ko. Hindi naman gano'n. Huwag naman. May chance naman tayo magbago. Yes. Imagine, yung nasa paligid mo, hirap na kung paano kasuyuin. Binuhos na sa'yo pagmamahal. Sasabihin mo, hanggang doon ka na lang. Talagang pangit ang ugali mo. Hindi po gano'n. Dapat may chance tayo magbago. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano nga sinasabi doon na? Ano pong ulitin mo tayo? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Alam ko po yan. Sabi doon, sapagkat ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya through Jesus Christ, may pagbabago ang tao. Tama. Huwag nating ikahon at kulong ang ating sarili sa napakadilim at napakahirap na buhay. Si Jesus Christ na parito para tayo bigyan ng freedom. Di ba? Tama. Yung kalayaan na hindi gawin ang mali, hindi yung tama. Kalayaan na maging mabuti, hindi maging masama. Kaya itong ating ginagawa ay talagang makita sa buhay namin na nakaris na kami ay pinalaya talaga ng Panginoon. Correct. Sa pangit na ugali, sa kung anumang bisyo na inaalok ng mundo, at kung anumang kasakiman o makasarili, pabungay, hindi po ganun. Pero ang iniririman sa atin yan, anak, alam ko, busog na rin sila. Opo. Yung kamatayan ay darating at darating yan. Yan. Pero, sino ba nakakaalam? Sabi nga salita ng Diyos sa Book of Mark, ay kahit ang anak o ang ating Panginoong Kristo at ang mga anghel, hindi alam kung kailan. Ang Ama lamang ang nakakaalam kung kailan darating sa buhay ng tao ang kanyang kamatayan. Ayan. Isa pang reminder tayo. Sige anak. Alam kong porkit, si Lord. Porkit narinig nyo ngayon o nai-remind namin kayo na tayo talagang mamamatay, baka naman magpakatamad ka na, hindi ka na makumilos. Marami nangyayaring ganyan. Baka naman inintay mo na yung kamatayan mo. Iniasa mo na yung pangkabuhayan mo, yung pang-araw-araw mo dun sa kakilala mong talagang nagbibigay lagi sa'yo. Ganda, tuloy mo anak yan. So, kailangan, habang nabubuhay, habang nabubuhay, gawin natin yung tama, mabuti. So, wag na natin muna isipin, mamamatay ako, baka mamatay ako, hindi na ako kikilos, hindi na ako nagtatrabaho, hindi na ako papayaman. Pwede naman po tayo magpayaman para tayo makatulong. Yun dapat ang purpose. Ganda. Diba? Kasi, humaba nga ang buhay mo, wala ka namang ginawa, hindi ka naman nakatulong sa kapwa. Sayang naman yung buhay natin, sayang oras. Tsaka tayo, ang pinaka-the best na na-experience natin sa mundo, merong next generation Yun na inilaan ng Panginoon para sa atin. Mahirap nga lang kung wala ka anak. Tama. Pero kung may anak ka, talagang naging mabuti kang magulang, papamanahan. Tama. Saka, kung tayo, kahit alam natin mamatay tayo nagsipag, mamatay man tayo, may sasalin. So yung anak natin, hindi maghihikaw sa buhay. At isa pa,
So bago dumating yung time, alam ko nasabi na namin ito ni Tatay Benji na kung kailan huli na lahat, saka tayo iyak-iyak sa harap ng kabaong. Bakit mo ko iniwan? O, hanggat may panahon pa, it's time for us to mend our broken family, our life, diba? Fix na natin, ayusin natin. At patawarin na natin sila. Yun, forgiveness, acceptance, and move on. Para hindi mo kamatayan. Mahirap yun. Nasa kabaong na, tsaka mo papatawarin. Eh, paano pa maririnig yun? De, hanggat buhay, Oh. lapitan mo na, tsaka mo, Yan. bulungan mo, pinapatawad na kita. Yun. Patawarin mo na. Dinig Ayos. ba? Anak. So, mukhang solved na po tayo about kamatayan. So, nawa ay ma-enjoy pa natin ang buhay. At so, yun po, kami po ay magpapaalam na, no? Sa vlog lang po, ha? Hindi sa buhay, ha? Sa vlog lang po. Marami pang pagsasama. Marami pang pagsasama at pagkikita-kita ang ating ma-experience ngayon. Imbitahin mo sila, anak. Dumadami naman na eh. Ayun! O nga po, congratulations sa atin, bawat isa sa atin, hindi lang po sa amin, sa bawat isa sa atin. Kasi natadagdagan po ang subscribers natin sa YouTube. So, hindi ko po na-check kanina, pero ano ko, nasa 70... Nagpapasalamat po Yes. kami sa inyong lahat. 76 yung last na Tingin nyo po. makita ko. Ayun. So, yun po. Maraming salamat sa inyo. Kung may doon po kayong kakilala, share nyo po yung video na to, yung mga vlog natin. At pwede nyo po i-advise sila na mag-subscribe. Yun. At pwede nilang i-share. Pwede po sila mag-comment o kayo din po. At kung kayo may mga katanungan, naguguluhan kayo sa buhay, gusto nyo humingi ng payo. So, pwede nyo po i-comment. Gagawa Kaya namin naman, ng habol. reaction. Oh. Maraming hindi marunong mag-subscribe. Yun. Mga sila. Paano ba mag-subscribe? Una, kailangan nyo po, mayroon kayong Gmail account. Yun. So kapag may Gmail account po, maglalagin lang kayo sa YouTube. Pag nakalagin na po kayo doon, so search nyo lang po yung pangalan na Arvin Wisdom. Yun. Pag na-search nyo na po, may makikita po kayo doon, subscribe. Click nyo lang po yun, tapos naka-red po yun, magkukulay brown siya ngayon. Tapos sa gilid, may nakalagay na maliit na bell, notification bell. I-click nyo po yun, para every time na mag-upload kami, laging may magno-notify sa inyo. So para kayong i-remind, may bagong upload si Arvin. Panoorin nyo. galing. O sa Facebook natin, tay. Ayun. Sabay ko na rin. Sabay Oh, ko na. yung po sa Facebook natin, JCLM Sukul po. So atin pong i-like, i-follow para lagi po kayo updated sa mga pinopost natin doon sa ating Facebook page. So marami pong salamat sa aming ginagawa to. For the glory of God, Yan. kami ni Inanak ay talagang nagpapaalam pansamantala. God bless po sa atin. God bless po.